Maalala natin yung prinsipe na nagpaalis kay Alec at siya na ito ngayon, siya at ang iba pa ay kasalukuyang hinahabol sa loob ng isang dungeon ng dalawang higanteng uod, hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari dahil dati naman ay hindi siya nahihirapan sa ganitong klase ng mga halimaw. Inutusan niya si Lainey na gumamit ng mahika para patumbahin ang mga ito agad at sinubukan naman ni Lainey, pero sa hindi malamang dahilan hindi gumagana ang mahika niya ngayon. Tinawag siya ng prinsipe na walang silbi at nagpasya na siya na lang ang papatay sa mga halimaw. Pero pagharap niya at sinubukan na hiwain ang isa ay tumalbog lang ang kanyang espada. Dito niya na-realize na baka siya na ang mahina at hinihila siya ni Lainey at ng kabalyero mula sa sahig matapos siyang napasuko, at sabay-sabay silang tumakbo palabas ng dungeon. Habang tumatakbo ay iniisip ng prinsipe kung ano ang maaaring nagkamali at dati ay napakalakas ng bawat hampas niya. Pero ngayon ay napansin niyang nagsimula lang siyang humihina mula noong pinaalis niya si Alex sa grupo. Sa halip na aminin na may malaking ambag pala si Alex sa koponan ay inisip pa ng prinsipe na sinumpa siya ni Alex bilang paghihiganti. Pagkatapos nilang makatakas sa dungeon ay pumunta siya sa isa sa mga mage ng kaharian na si Vogan Forners, para alamin kung may sumpa nga ba sa kanya matapos ang mabilis na pagsusuri gamit ang mahika. Sinabi ni Vogan na wala siyang nakikitang sumpa. Hindi makapaniwala ang prinsipe dahil imposible raw na nahirapan siyang malalampasan ang ika-30 palapag kung hindi siya sinumpa ni Alec. Ngunit alam ni Vogan na mayroong anti-magic field sa ika-30 palapag, kaya ipinaliwanag niya na baka nanghina lang ang prinsipe dahil hindi gumagana ang mga mahika na pantulong doon. Tinuwanan lang ito ng prinsipe at sinabing ang mga support magic ay walang kwenta at ginagamit lang ng mga duwag gaya ni Alec. Pinilit ni Vogan na manatiling kalmado sa harap ng mga kalokohan ng prinsipe, pero nagtaka rin siya kung bakit hindi binalaan ni Alton ang prinsipe tungkol sa anti-magic field lalo na't siya ang alamat na estudyanteng nakarating hanggang ika-68 palapag. Tumawa lang ang prinsipe at ipinaliwanag kay Vogan na imposibleng magawa yon ng isang hangal na gaya ni Alec. Siguro raw chismis lang iyon na kumalat sa mga karaniwang tao, hindi na lang pinansin ni Vogan dahil wala namang lunas sa kayabangan at katangahan. Bigla na lang pumasok ang isang gwardya para ipaalam na pinapatawag siya ng hari tungkol sa usapin kay Alec. Napangiti ang prinsipe dahil akala niya kampihan siya ng kanyang ama pero pagdating niya, nagsimula ang hari sa pagsasalaysay ng isang kwento tungkol kay Eldest. Ipinaliwanag ng hari na si Eldest ay isang mage ng korte na ipinatapon niya ilang taon na ang nakalipas, at isa raw itong kahangahangang hangal at isa siyang maharlika na naglakas loob na humarap sa kanya ang hari ng Galdena. At sabihin kung hindi niya babaguhin ang paraan ng pagtrato sa mga karaniwang tao at sa mga mage ng korte, isang malaking trahedya ang mangyayari sa kaharian sa hinaharap. Nagsalita ang prinsipe at sinabing nararapat lang na ipatapon si Eldest dahil wala raw karapatang magsalita ng ganoon ang isang maharlika sa hari, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit tinawag siyang hangal ng hari at matapos siyang ipatapon. Tinatanggalan siya ng titulo bilang maharlika at nagpasya siyang mag-aral sa Akademya ng Mahika, kung saan pinatahimik niya ang mga kritiko sa pamamagitan ng kanyang pambihirang kakayahan at nagtapos bilang valedictorian at gayunman, kahit maaari na sana siyang pumili ng anumang propesyon ay pinili pa rin niyang bumalik sa palasyo at magtrabaho bilang mage ng korte. Habang nasa tungkulin ay patuloy niyang pinapayuhan ang hari na hindi walang halaga ang mga karaniwang tao at kailangan niyang baguhin ang paraan ng pagtrato sa kanila, hanggang sa tuluyan na lang siyang nawala makalipas ang 1 taon. Hindi gaanong pinagtuunan ng hari ang mga sinabi ni Eldest noon ngunit nitong mga nakaraang araw, nagsimula siyang magduda kung baka tama nga ito kaya tinutusan ang prinsipe na tuklasin ang dungeon at gusto niyang malaman kung ang mga maharlika nga ba ay likas na mas magaling kaysa sa mga karaniwang tao. Pero sa nakikita niyang kalagayan ng prinsipe at tila nagkamali siya, sinabi niyang baka panahon na para baguhin ang kanilang patakaran laban sa mga karaniwang tao at mula ngayon, balak niyang kumuha ng mga may talento na kahit ano pa ang pinagmulan nila. Nabigla ang prinsipe at sinabihan ang kanyang ama na malaking kahihiyan sa kanilang pamilya kung tatanggap sila ng mga karaniwang tao bilang kapantay. Inamin naman ng hari na siya mismo ang nagturo sa prinsipe na maniwala sa ganoong kaisipan, pero kailangan na raw itong baguhin. Pilit namang tinutulan ng prinsipe at sinasabi na ang pakikihalubilo sa mga karaniwang tao gaya ni Alec ay magdudulot lang ng kamalasan. Ginamit pa niya ang kasalukuyan niyang kalagayan bilang patunay. Biglang dumating ang isang gwardya at ipinakita kay Regulus ang mga piraso ng librong sinulat ni Alec.
Ipinaliwanag ng hari na bago umalis si Alec ay gumawa siya ng kumpletong gabay kung paano malagpasan ang ika-30 palapag ng dungeon para kay Regulus, pero sinira ito ni Lainey bago pa niya mabasa at hindi makapaniwala ang prinsipe sa narinig, kaya sinabi niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam at agad na umalis. Pagkaalis ni Regulus ay kinausap ng hari si Vaughan at binanggit na bagaman mahirap, hiling niyang tulungan nito si Regulus hanggat maaari at nangako naman si Vaughan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Samantala halos mabaliw na si Regulus sa pag-iisip kung totoong ang matalino at may talento si Alec mula pa noong una, ibig sabihin siya mismo ang may kasalanan sa lahat at hindi niya matanggap iyon at sa kabilang banda, si Alec naman ay kasalukuyang nagtatanong kay Loki kung bakit ayaw nitong gumamit siya ng mahika laban sa boss. Naiintindihan niya na makapangyarihan ang mga artifact subalit dahil ang boss ay hindi tinatablan ng pisikal na atake, hindi niya alam kung paano niya ito mapapabagsak gamit lang ang espada subalit giit ni Loki na hindi naman niya inaasahan na talunin ni Alec ang halimaw gamit lang ang espada. Gusto lang niyang magpanggap si Alec na parang mandirigmang malapit lumaban para hindi asahan ng boss na gagamit siya ng mahika. Naiintindihan ng iba ang plano pero hindi maintindihan ni Kra kung bakit kailangan pa nilang mag-abala sa panlilinlang ng halimaw, kaya't ipinaliwanag ni Loki na ang boss na ito ay kasing talino rin nila. Nahihirapan si Alec maniwala roon at nauunawaan naman ni Loki kung bakit siya nagdududa. Ang hinihiling lang niya ay gamitin muna ni Alec ang espada hanggang sa ibigay niya ang senyales at doon ay pumayag si Alec na sumunod sa plano ni Loki. Pagkatapos noon ay iginiit ni Loki kay Kra na kailangan niya ang tulong nito, masyado raw matagal kung maglakad pa siya papunta sa mga kasama niya kaya't balak niyang gumamit ng teleportation magic, pero kulang pa ang mana niya para magawa ito mag-isa kaya't kailangan niya si Kra. Nagulat ang lahat ng marinig ang tungkol sa teleportation magic dahil ito ay isang lihim ng bansa, at kahit malaman lang nila ito ay maaari na silang maparusahan pero wala na silang ibang pagpipilian, kaya't nagkasundo silang kung may mangyaring mali ay si Loki na lang ang sisisihin. Habang gumuguhit si Loki ng teleportation circle at ipinapakita kay Kra kung paano ito gumagana, nilapitan ni Alec si Yora at tinanong kung mapagkakatiwalaan ba talaga si Loki at ipinaliwanag ni Yora na sa totoo lang, hindi niya gusto ang ugali ni Loki pero kapag seryosong sitwasyon ay siguradong maaasahan siya. Halimbawa ay ikinwento niya kay Alec na 2 taon na ang nakalipas, si Loki ang nagplano ng isang malaking pagsalakay sa isang dungeon na may mataas na antas ng kahirapan at dahil sa maayos niyang plano, naging matagumpay ang misyon ng walang ni isang nasugatan at dahil dito ay nagpasya si Alec na magtiwala ng buo sa plano ni Loki. Nang matapos ang teleportation circle, sabay-sabay silang pumasok sa loob at namangha si Yuri dahil unang beses pa lang niyang makakita ng tunay na teleportation magic. Pero sinabi ni Loki na ito ay pinasimpleng bersyon lamang na magdadala sa kanila sa lugar na pipiliin niya. Bago simulan ay binalaan niya ang lahat na i-teleport niya sila diretso sa harap ng boss, kaya dapat handa silang lumaban agad pagkalapag nila at pag-activate ni Loki sa teleportation circle, sa isang iglap ay nawala silang lahat sa kanilang pwesto at lumitaw sa harap mismo ng ibang kasamahan ni Loki na nakikipaglaban-laban sa madilim na kabalyero. Pinipilit pa rin ng dalawa na labanan ito pero halos wala silang nagagawa at paubos na ang kanilang lakas, mabuti na lang at dumating si Ornest upang bigyan sila ng pagkakataong umatras at nakipagbanggaan siya sa kabalyero, at habang nakatuon ang atensyon ng kabalyero kay Ornest ay sinubukan na lumapit ni Alec mula sa likuran para sa isang biglaang atake. Pero agad itong nakaramdam ng panganib at tumalon sa ere para umiwas sa pag-atake, pagkatapos noon ay umatake ang kabalyero sa kanilang dalawa. Samantala ay dumating sina Loki at Kra para tulungan sina Raywell at Marbel na makaligtas. Ang baluti ng kabalyero ay sobrang tibay at sa itsura nito ay parang wala ng tao sa loob, pero hindi iyon alintana kay Ornest at tumakbo siya palapit para umatake at nang tangkain ng kabalyero na tumalon upang umiwas, agad niyang tinusok ang kapa nito sa lupa kaya't nagkaroon si Alec ng pagkakataon para putulin ang ulo ng kabalyero. Bumagsak sa lupa ang metal na helmet at naisip ni Alec kung sapat na ba iyon para talunin ang halimaw, ngunit gaya ng inaasahan ay hindi ganoon kadali ang laban at bigla muling gumalaw ang kabalyero, at may lumabas na napakaraming nakakakilabot na tentacle mula sa leeg nito. Maliwanag na isa itong undead headless horseman at ang halimaw na napatay nila kanina ay malamang ang kabayo nito. Sandali siyang napatigil sa pag-iisip at nang magbalik ang kanyang atensyon, nakita niyang lumulutang sa ere sa itaas niya at ito'y handang umatake.
Itinaas niya ang espada upang ipagtanggol ang sarili at bahagya lang niyang nablock ang atake nito na mas malakas at mas mabilis na ito kaysa sa dati. Napagtanto ni Alec na kanina ay pinipigilan lang nito ang lakas nito na ang ibig sabihin, mas magiging mahirap pa ang laban mula rito. Pero buti na lang ay hindi siya mag-isa sa laban at habang nakikipagpalitan siya ng atake sa kabalyero, patuloy si Yoro sa pagbibigay ng mga buff kay Ornest. Nang handa na ito ay sumugod siya at inatake ang kabalyero ng buong lakas, kaya nagkaroon si Alec ng pagkakataon para itulak ito pa atras at hindi siya makapaniwala kung gaano katibay ang baluti ng halimaw, kung hindi artifact ang espada niya matagal na sana itong nabasag sa lakas ng bawat atake ng kabalyero. Bukod pa rito dahil undead ang halimaw na kahit ilang ulit pa nila itong masaktan, patuloy itong magre-regenerate at babangon muli at gaya ng inaasahan, pinulot ng halimaw ang ulo nito at muling ikinakabit sa katawan bago ito sumigaw ng nakakabinging alulong na nagpahilo sa lahat. Pagkatapos nito ay tinarget nito si Alec at sinipa siya ng malakas dahilan para tumilapon siya ng sobrang bilis, pero bago pa siya bumangga sa pader ay nagawa ni Yore na maglagay ng harang para mapahina ang impact. Agad siyang lumapit kay Alec para tingnan kung ayos lang ito. Binanggit niya na ayos lang siya at hindi lang niya inasahan na ganoon kagaling sa martial arts ang kabalyero, kung hindi siya iniligtas ni Yore gamit ang harang na malamang patay na siya ngayon, kaya tinanong niya si Loki kung gaano pa katagal siyang kailangang lumaban gamit ang espada. Abala pa si Loki sa kanyang mga paghahanda kaya ipinaliwanag niyang kailangan ni Alec na magtagal pa ng 5 minuto, madaling sabihin iyon pero muntik na siyang mamatay kanina at 3 na lang ang natitirang potion niya. Si Ornest ay halos hindi na makapanatili sa laban kaya't sumigaw siya kay Alec na bumalik sa pakikipaglaban. Pinilit nilang dalawa na abalahin ang kabalyero sa loob ng susunod na ilang minuto at pagkatapos ng 5 minutong paghahanda ni Loki, sa wakas ay natapos na ito at inactivate niya ang isang higanteng magic circle habang malakas na tumatawa. Nang makita ito ay nagpanik ang kabalyero at mabilis na sumugod kay Loki sa kanya ito sinaksak sa dibdib. Pero iyon pala talaga ang gusto ni Loki na mangyari at lumabas na ilusyon lang pala ang lahat at ang malaking magic circle ay bitag lang para mahuli ang kabalyero sa bitag. Biglang nagyelo ang sahig sa ilalim ng mga paan ng kabalyero habang pinapanood siya ng totoong Loki mula sa tore, pagkatapos ay naapakan ni Ornest ang isang teleportation trap na inihanda ni na Loki at Kra at agad siyang nailipat sa likuran ng kabalyero. Kaya nagawa niyang itulak ito paharap bago tumalon si Marvel mula sa arko at inatake ito mula sa itaas. Nakaiwas ang kabalyero ngunit bahagi rin iyon ng plano dahil may isa pang ice trap na inilagay si Loki upang pabagalin ang galaw nito. Napagtanto ng kabalyero na si Loki ang may plano ng lahat ng mga bitag kaya umakyat ito sa tore upang masugod siya. Hinugot ni Loki ang isang magic blade upang makipaglaban. Ngunit nag-aalala si Erwell dahil alam niyang hindi sapat ang lakas ni Loki para labanan ang kabalyero ng mag-isa at nakapaghanda naman si Loki sa pamamagitan ng pagpapabigkas kay Yore ng isang 7-fold strength enhancement sa kanya, ngunit hindi sanay ang kanyang katawan sa ganoong klaseng lakas kaya halos hindi niya kayanin. Habang inaantala ni Loki ang kabalyero at gumamit si Yore ng binding spell upang itali ito sa lugar, ngunit nagawa pa rin ng kabalyero na tamaan si Loki dahilan upang mahulog siya mula sa arko at bumagsak ng malakas sa lupa. Gayunpaman ay hindi siya nagpakita ng pag-aalala dahil ayon sa kanya lahat ay ayon sa plano. Habang nahuhulog siya ay sumigaw siya kay Alec na handa na ang entablado at oras na para tapusin niya ang laban.